Amazing day po sa inyong lahat. Welcome back to my channel, Amazing Grace. Ngayong hapon naisipan namin gumawa ng isang unboxing and review ng isa sa mga uso at trending ngayon na gamit sa kusina. Ito actually pinag-iisipan ko dati pa kung bibili ba ako nito or hindi. Pero ngayon, actually nagkaroon ako niyan kasi I was so thankful and grateful kasi merong nagbigay sa akin as a gift. So ano ba itong i-review natin for today? Ito ang air fryer. So, ngayon, actually ito, hindi ko pa siya nagagamit talaga. Simula nung na-receive ko siya, parang ilang days lang after nung New Year. So, ngayon, sakto, sabay-sabay natin i-review and mamaya magluto rin tayo ng isang pagkain para matest natin kung worth it ba, kung bibili ka ba na, or kung kailangan mo ba talaga ng air fryer sa kusina ninyo. So, ngayon, buksan natin siya and i-unbox. Okay? Alright. So, color black. Favorite color. Okay, guys. So, ito na siya. Single unit ng air fryer. So, actually, ito, base nga dito, so wala siyang brand. And 4.5 liters. So, tanggalan muna natin siya ng plastic. And then, linisan lang natin yung loob niya para makapagluto tayo and makapag-taste test. Punong-puno ng plastic. Okay, so ngayon, tingnan natin kung ano yung nasa loob nitong air fryer na to. So, based dun sa mga napapanood ko sa mga online videos, so, kailangan lang nating itulak ng konti to para mahila naman natin tong pinaka-basket. So, ganun lang. Yan. So, meron siya dito. Ito yung pinaka-basket niya. And then, ito yung patungan. And then, meron siyang manual dito. And nakasulat yung, kunwari, kung ano yung dish na lulutuin ninyo, and kung ilang mga minutes, and yung temperature. So, meron din siya ditong mga rubber pads. Okay, so i-assemble na natin. And then, malinisan na natin yung ating air fryer, and then makapag-start na tayo na pagluto. Okay, so dito meron siyang 5 nito. And then, kung makita natin, merong 1, 2, 3, 4. So, may sobra na isa. Kaya lang napansin ko itong isang ito ay may bungi. Okay, so yun lang yung nakita kong isa sa mga... So, ito naman, dun siya sa paanong pinaka-unit para hindi siya magasgas. So, pwede naman natin siyang ilagay later na lang. And by the way, bakit nga ba sikat tong air fryer kung ganito lang naman pala siya? Ito kasi nag-start siya na makilala kasi ginagamit siya ng mga sikat na mga celebrity chef. And then, from the word kasi na air fryer, di ba parang, uy, paano maluluto yon by air, using air ba siya? Dahil nailagay na natin yung rubber pad, pwede na siyang ipatong dito. Ayun, so at least hindi siya nagagasgas. And then, hugasan na natin siya. And ito nga pala, guys, ano to, non-stick to. So, kung huhugasan natin siya, kailangan sponge. Kasi kung magasgas siya ng mga steel wool or mga Scotch-Brite, mawawala yung pagiging non-stick feature ng nitong air fryer. Okay, guys, so linis na siya. And then, ngayon, ang itatry natin ay my favorite French fries. So, itong fries na to, nabili ko siya sa supermarket. And then, maganda dito, may kasama siyang cheese powder. So, ngayon, ito yung itatry nating lutuin. Okay, so ngayon, itry natin na magluto ng fries. Actually, itong fries na to, bagong labas lang din siya siguro nato lang siya ng mga ilang minutes. Pero, hindi talaga ako nagtuto pag fries. So, siguro yung half nito, ilutuin natin dito sa air fryer. Kasi, bala ko yung other half ay lutuin ko siya sa oil para talagang ma-compare natin kung ano ba yung kakalabasan niya.
Okay, kung susundin natin yung kasama dun sa manual and instruction, meron nakasulat kasi dito, thin fries, 9 to 14 minutes, 200 degrees Celsius. Pero kung titingnan natin dito naman mismo sa air fryer, nakaslagay siya yung may mga drawing ng mga food item na pwede nating lutuin. Yung fries naman na nakalagay dito, 15 to 22 minutes, 200 degrees. So, dun lang siya sa time nagkaroon ng difference. So, siguro, as a beginner, itry muna natin siya ng 15 minutes para makita natin kung kumusta yung luto ng ating fries. Pag naman na sobrahan sa 15 minutes or kulang sa luto sa 15 minutes, pwede naman natin siyang dagdagan. So, kung makikita natin itong dalawang knob na ito, itong nasa taas, sukat ng ating temperature. So, 80, 100, 120, 140, 160, 180, and 200. Iniikot lang natin siya. Tapos, itatapat mo lang siya based dun sa kung anong temperature recommended para dun sa inyong pagkain. And then, itong nasa baba naman, ito yung timer. So, 5, 10, 15, 20, 25, and 30 minutes yung maximum. Okay? So, isaksak natin siya. Unahin natin yung sa temperature na 200. And then, lagay muna natin siya sa 15 minutes. And while waiting guys, so dahil 15 minutes siya, lulutuin naman natin itong other half ng fries deep fried sa oil para ma-compare natin siya. So ito, lulutuin ko na habang nag-iintay tayo. Actually, ang pinakamagandang gamit ng air fryer ay para dun sa mga pagkain na niluluto deep fried. So, sabi nga dito, hindi mo kailangan ng oil kasi 'di ba pag nag-deep fried ka, sobrang daming oil yung makakain niya. Okay, so luto na siya, guys. So, nagpunta na siya sa 0 and then i-off na rin natin tong temperature. By the way, mainit itong labas na to. So, wag nyo siyang hawakan unless na meron kayong itong pot holder. So, tingnan natin yung ating finished product. Ayun. Okay, so ito yung ating finished product. And then, napansin ko, merong mga nagsobrang brown dito na muntik ng masunog. Pero merong iba naman na perfect yung pagkakaluto niya. So, para sa akin, parang hindi siya naging even yung pagkakaluto. By the way, nabasa ko kasi or napanood ko, dapat pala, tinanggal ko siya and then shinake ko, tapos ilagay ko uli siya sa loob, tapos isalang ko uli siya. By the way, pwede naman na, let's say, nilagay ko siya sa 10 minutes and then i-off ko, and then i-shake ko siya, and then i-operate uli natin siya. So anyway, ngayon, try natin yung ating taste test. Okay guys, so ito na yung ating finished product. Ito yung niluto natin sa ating air fryer. And ito namang konti na to, ito yung niluto natin sa oil deep fried. So ito, niluto ko siya 10 minutes. And ito naman 15 minutes. Para sa akin, mas gusto ko yung itsura nitong luto sa air fryer. Kasi para sa akin, ito yung naaalala kong itsura ng mga nabibili sa fast food. So, kumbaga parang napaka-perfect. Kasi ito, halata mo na medyo ma-oil. And pati yung itsura niya parang nangungulubot. So, para sa akin, itong luto sa air fryer based dun sa looks. And ito na tayo sa ating favorite part, ang tikiman portion. So, unang titikman ko, itong niluto ko sa oil ng deep fried. Crispy naman siya kasi 10 minutes ko nga siyang niluto sa preheated na oil. Oily lang siya. So, actually yun. Kahit na-drain ko na siya, nalalasahan ko pa rin yung oil na ginamit ko. Hindi ko na lang sasabihin ko anong brand. Baka may sponsoran na agad tayo. So, yun. So, crispy. And then next, itong luto sa air fryer.
Hindi siya ganun ka-crispy nung natikman ko, na pinirito ko sa oil. Medyo dry lang siya. Pero para sa akin, ito yung hinahanap ko na luto ng fries. Kasi naalala ko dito, yung fries nung isa sa favorite na fast food restaurant. Hindi ko na lang din papangalanan. So para sa akin, okay itong luto sa air fryer. By the way, nung nagluluto kami, napansin namin, medyo umuusok siya. Umuusok siya dito sa likod ng air fryer. Tapos medyo may amoy na parang plastic na mainit. So, medyo nagpanik ako. Pero, yun naman pala, siguro mga ilang seconds lang. Siguro, ganun talaga dahil nga, bagong gamit natin. First time natin ginamit. And, wag nyo lang ding hahawakan kasi sa likod niya, meron siyang air inlet and outlet. So, wag nyo siyang tatakpan kasi dun din lumalabas yung ibang usok. And then, dun lumalabas din yung hangin or pumapasok yung hangin para sa pagluluto ng ating pagkain. So, para po sa opinion ko, gusto ko at naging happy naman ako dito sa air fryer. And magagamit ko siya siguro sa pagluluto ng mga ulam naman sa mga susunod. And save siya sa paggamit ng mantika kasi kung talagang deep fried, na-imagine ko kasi kung magluluto ako ng mga lechon kawali or mga lechon belly, ilang gaano kadaming oil yung magagamit. Pero dito, totally wala akong nilagay na oil. Depende sa inyo, siguro pwede nyo siyang lagyan ng ilang patak ng oil kung ayaw nyo na ganun ka-dry yung pagkain. Pero para sa akin, matipid siya sa mantika. So, looking forward sa mga healthy foods, healthy diet. And, di ko lang din pa sure kung malakas ba siya sa kuryente. So, siguro, i-comment ko na lang sa mga susunod na mga pagkakataon kung ano pa yung mga mapapansin ko dito sa ating air fryer. So, that's it for today. And sana nagustuhan po ninyo yung aking video. And para sa mga nag-iisip kung kailangan ng air fryer, pwede. Pwedeng pwede. So, thank you and see you po sa susunod na video.